Yo! Welcome back again sa ating channel guys. Alam nyo na, isa na namang episode ng Round by Round Rap Battle Review, no? So again, gusto lang i-shoutout ang lahat ng mga sumusuporta sa atin, mapa Facebook man, TikTok, or YouTube. Kung hindi ka pa naka-follow sa akin or naka-subscribe, alam mo na yan, subscribe and follow na sa ating mga platforms, and also pa-like and share din ang ating mga contents. And comment down below kung ano yung mga gusto nyong battle natin na i-review sa mga susunod na araw, no? And also malaking shoutout sa Flip Top Battle League kay Boss Enigma, ayan. So, ito yung una-una nating merch nung nabili natin 'to nung, Flip Top Festival 'no. So, medyo luma-luma na nga siya, eh, pero still. And also represent collabs natin 'yan, Crown Manila. So, pasensyahan niyo na guys, nag-iisa lang 'to na represent collabs natin pero meron akong paparating na in-order sa kanila. Ah, pre-order kasi siya, so by March pa yung dating. So, waiting lang tayo do'n, pero sa ngayon, eh, tiis-tiis muna 'no, pero Crown baka naman, 'di, joke lang. Pero, shoutouts din sa iba pang represent collabs natin 'no, alam niyo na 'yan, Hypebeat, Real Jokes, Linya Linya, Ulap, Unhinged, RX Panda, Black Manila, High Mind siyempre kay Sir Omar, Sir Omar Baliw, yun 'no. And again, kung kahapon, eh, yung ginawa natin ng review, eh, from Ahon 16 battles, so ngayon balik tayo sa Zoning 21 battles. Um, so ganun yung magiging takbo muna ng ating, review 'no. So, alternate siya para kahit papaano, eh, masunod-sunod mabigyan natin ng time yung ibang battles na especially itong mga zoning battles na hindi natin napanood ng live. So, ayun, speaking of, Zoning 21 battle 'no, so ito rin yung isa sa mga battle na inaabangan ko nung Zoning 21. Sana napanood ko rin 'to ng live. Siyempre, para masuportahan din yung mga tropa natin 'no. And, sa nakikita ko sa comment sections and even sa Facebook na sobrang ganda ng feedback ng laban na 'to. So, isa yun sa mga naging dahilan pa lalo para mas lalo akong ma-excite and ma-look forward 'tong battle na 'to. And ito yung laban ng mag-best friend 'to. So, ewan ko kung anong status sila ngayon kasi medyo naaaning na rin ako sa mga nangyayari, or after kasi nung laban nila parang ang daming naging lumabas na kung ano-ano. Pero hindi ko lang alam kung even yung mga naka-follow din ako sa kanila, so hindi ko alam kung pa-hype lang ba or collaboration lang something or ano. Pero kung ano man yun, eh, shoutout sa kanila. And, balita ko almost 1,000,000 views na rin 'tong battle na 'to. So, ito yung laban ni Aubrey tsaka ni Charisma. So, parehas sila magtropa 'yan, ever since wala pa sila sa liga 'no. So, ah, 'yun, panoorin na natin 'to. Flip Top, Zoning 21, nandito pa rin, Match Point, Sports Bar, Mandaluyong City, pangatlong laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng suportang tunay, live at online. Tapos kita-kits tayo sa Flip Top, live in Manila, live in Cebu. Flip Top, magigay para sa parating nating laban, oh. Shoutout sa Crown, High Minds, Real Jokes, Linya Linya, Pinoy Pawn Stars, Ulap, Toyoware, Unhinged, lahat ng tulong at suporta, Black Manila, Hypebeat. Shoutout sa kanilang lahat. At sa kanan ko, Pandakan Manila, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Aubrey. Ako yun, oo, pinakamaangas na FMC. Kakalabas lang ng laban kay Charisma lately. Kung may mas magaling pa sa akin, eh pare tell me. Pwede mo i-testing, kaso nga lang. Yo, Aubrey, shoutout ko nga pala ang Kaiser Philippines, Hypebeat, Black Manila, Mama Chrissy Roldan Nacheta, Darda Cheta, kay Alternor, Oxy Tato, Kuya Jemmy Pakpak, Mark Tusok, 13th Street Hood, Delphonics, Retante, Lamel Marie at Trisa Day, Lashes and Bros Aesthetic, Ship Derek Virgie, at Temple Street Crescent. Yun lang, boss. May mute na naman tayong shoutout. At sa kaliwa naman, Mandaluyong City represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Charisma. Hanggang ngayon pangalan ko binabalita. Gusto mapataube ng mga taong masisiba. Sobrang daming tinanim kaya di nyo na masisiba. What up, Charisma nga pala, Mandaluyong, shoutout sa Temple Street, sa Ship, Charismatic Everywhere, tsaka Good Buds. Yeah, mamaya na. Pero ano lang,
Rinig ba ako sa likod, rinig? Game? Okay, okay. Shoutout sa Shift, shoutout kay Direk Berg. Nanalo ng coin toss si Aubrey, pinili niya mauna si Charisma. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Zoring 21. Yeah! Aubrey, kamusta? Doon pa lang, panalo na to eh. Tarantado. Anong pakiramdam na pag bumabattle ka sa flip top, meron ka ng advantage na di nila alam? Kami, para makabattle, kailangan pa namin mag-abang. Pag sumulat ng bars, kailangan daw panghalang. Tapos ikaw, para makabattle, inaakit mo siya sa my day, nagte-thirst trap ka lang. My day nyo, kung magpapakilala sana, pwede bang idaan mo lang sa hawak? Ayun, napachat si Arik. Aubrey, ahon, game. Tangina, isang dangkal pala talaga to. Alam niyo bang aking nabuko? Nung bata pa to, batrip yung mama niya dito. Sa sobrang lapad daw ng noo, kapag nilalagnat to, kulang yung 2 bimpo. Putang inang noo yan, akala mo pinaliguan ng suntok. Si Krillin sa Dragon Ball, 6 lang. Yung kanya, 10 tuldok. Pero wag kayo, gangster yan. Temple Street, karnal. Proud na proud ako dyan kay Aubrey. Nung sumali ng gang, ganap na ganap. Ayun, binugbog siya ng OG kahit pinili niya na yung sarap. Gago. Sabi niya sa moto, so kalaban niya 4 na babae. Sa ating 5 babae, ako pinaka-stable kasi wala pang nakakagalaw sa akin. Wala? Wala? Ganda nung linyang nabuo. Sa battle, gumawa ng pakulo. Walang nakagalaw na taga-motos kasi yung gumalaw, taga-pulo. Hindi ako yun. Issue. Gago. Tangina nung birthday ko, nagpunta yan. Doon ko nalaman yung galawan ni ate. Tanginan to, nagpapanggap na tibo, paglasing ka na, doon yung didiskarte. Tangina, nakakaisang shot ka pa lang daw, bigla ka nang gumewang-gewang. Yung ibang babae, lasing-lasingan lang, ikaw tomboy-tomboyan para mabembang. Oh. O ano, nagaganyan ka na, nasasaktan ka na. Totoo kasi, di mo lang maamin. Alam niyo paano ko nalaman na ganun galawan niya? Sinubukan niya rin sa akin. Kaso di ka tumagos kasi 17 ka pa lang nun. Ang ina mo, Carissa. Gago ka. Kulong ka sana. Ang ina, dito magos na 17 lang ako. Gago. Pero yun nga, ano, so, ni-expect ko talaga na, ano, as expected, more on personal something, and yun nga, at since magtropa siya, hindi sila ganun sasakitan dito. Pero, yun, gagawin pa nakakatawa pa rin yung, ano, baga medyo comedy shit yung banat dito ni Charisma, no, which is effective talaga. Gago. Sana kulong ka sana. Tangina mo. Kaso di ka tumagos kasi 17 ka pa lang nun. Di umubra yung pagtawag-tawag mo ng idol. Para akong tamad na estudyante, di ko pinasukan kasi yung subject, minor. Ang angas ni Charisma, naka-braids daw yung buhok. Sobrang pogi, sobrang lupet, kahit picturean pa ng tulog. Sa akin hulog na hulog, yung may pangalan na putok. Pambato ng 2x2 nung ako kaharap, naging marupok. Nag-inom kami noon, tas biglang inantok. Pinahawak niya rin yung dede niyang malambot. Hay nako, ambot, nagubad na sa plot. Kaso lang merong karog, kaya di ko kinantot. Tangina, matulog, nakatagilid pa. Dinidikit yung puwet para aking mainda. Piling masarap, kaya nagpatikim na. Kaso lang, mas matamis yung sumangkaw na tinda. Ganto ba gusto mo? May flow yung akapela, handang magpatira basta merong pera, tumangos ilong pagbalik sa eksena, ganyan kapag beach meron kang pampaderma. Nag-flow ako kasi idol mo is maglas. Ina, tumangos mong ilong, tas derma, no? Parang, ako ko o tama ba yung pagkakaano ko? I mean, di ako magaling sa ganung shit, pero pag derma, parang hindi naman siya sakop ng ano. Sakop ba siya ng, ewan ko wait lang. Ewan ko, pero parang di siya akma, no? Hindi ko lang sure, Hindi naman sa pag-ano, kasi ewan ko pag derma, more on skin something siya, eh. Pero pag yung iba kasi yung tawag sa ganito, yung pag yung nagpapa-opera ka talaga ng ilong. So,
Siguro mas okay pa yun kung parang ang binanat niya hindi yung sa tangos ng ilong or parang siguro nagpakinis ng ano, ganyan. Pero yun lang naman yung siguro medyo minor na napansin ko dun. Ulitin natin. Idol mo yun? Yung artista na sikat? Batang Quiapo yun, tanga. Ikaw, batang mabaho yung bilat. Sa battle, puro sigaw! Woo! Woo! Ganyan talaga pag walang linyang mabigat. Patunay na puro ingay lang yung kulog na sumusunod dun kay Kidlat. Okay, so yun yung round 1 ni Charisma, no? So medyo joke yung atake niya kasi nga syempre personal sila magtropa nito, eh, magkagang pa sila. So maraming inside jokes na binitawan, no, na which is effective din na hindi siya ganoon ka, alam mo yun, kasi may mga inside jokes kasi talaga na hindi mo mai-reactan lalo na kung um, hindi mo kilala yung mismo yung tao, no? Or ito naman kasi although inside joke siya, sa nakakatawang paraan niya, kumbaga sa mas creative or mas nakakatawang paraan niya yung ginamit, no? So ayun, so yun yung round 1 ni Charisma, panoorin muna natin yung round 1 ni Aubrey. Yo, check! Rinig ba ako sa likod? Mabaho daw yung bilat ko. Nung sinabi niya yun, nag-aapoy. Tangina, di ba nung pumunta tayo sa Sogo, gusto mo tong inaamoy? Gago. Tapos, nung sumali daw ako sa gang, sarap daw yung pinili ko. Tanginan to, sinungaling. Alam mo yun eh, kasi ikaw yung may gustong tumira nun sa akin. Oh, kaso ayoko, maliit burat mo. Gago. Yo, check! Ibang klase na si Charisma. Pansin nyo ba, tag life na yan? Yung buhay nag-iba na ng aspect. Kumegengeng, bumebebeng, yung galawan pang suspect. Pero minsan ka nang sumabit nung sinubukan mo kung madagit at itong buhay GTA ay nagawa kong mabasted. Real talk. Oh. Kahit pa home court mo tong Manda, malabo ka tsumamba. Parang niligawan mo ko ulit, tas di kita binigyan ng tsansa. Kaya paano ka magpapabida sa katulad ko na diva? Kung noon pa lang, di na umubra sa akin yung taglay mong karisma. Kasi top tier daw to ng pulo, pero sa flip top, batukan. Kala ko ba marunong to? Paano lalim-laliman, pero ilog lang naman yung dunong mo. Pes kung sabay ka lang sa agos, ay malamang malunod to. Kasi kung ikaw big fish naman daluyong, iba naman daluyong ko. Gusto mo malaman pinagkaiba natin? Sige, teka. Hata naman makinigin yung mga tenga. Totoo naman na sa aming dalawa talagang siya una dito sa eksena. Pero ano ba talaga meron ka kung wala? Bakit pilit umeentra? Tsaka ka na magangas kung talaga nakabuo ka na ng pangalan repa. Kaya kakakakariris ba? Bakit di mo pa naisip? Dahil ba yung utak mo makitid? O kanina nag-smoke ka dun sa gilid? Kasi tangin na ngayong gabi na to, malamang nga tiyak kang mananahimik. Ang lumabas na nga sa limit. Ikaw tong taga Mandaluyong, pero puta ako pa yung mas may dalang init. Oo, sige, babae na ako. Pero malaki sampal to sa mukha mo. Nakapag-isa buhay. Rookie pa lang sa Davao na naidayo. Kadalaban di nakakaumay. Kasi lagi may pinapakitang bago. Ikaw nakilala ka bilang kauna-unahan ni Bagsik na panalo. Kaya ano pang ginagawa mo? Kung yung mga bagay na di mo kaya nagagawa ko, alam ko na masakit sa'yo yung gago na nagawa ko to bilang babae. Paano kaya ko naging babae ba ako? Lalaki yun. Sayang. Tangina, pero ano na, bagong ginawa ni Aubrey na nag-rhyme scheme siya and may flow din, no? So mahaba-haba din yun. Yun, maganda yung pagkakadeliver niya kasi medyo malino naman siya. So may mga onting part lang na titisod siya, nabubul siya ng konti pero nababawi niya, no. And yun nga, sayang yung dulo kasi anticipated ko rin naman na babae yung lalaki dapat yun. Siguro babae pa nabanggit niya, no. Pero yun, tuloy natin. Bakit ba ako? Lalaki yun. Di tayo magkapantay.
Kita nyo, no cap. Usapang kulit, ikaw pang royal. Ako, si kapag black, magkaiba din kapag sa bayuwang. Kargado at all stock. Alam nyo agad agwat ng quality. Malayo pa to. At itong tinali ni Bagsik, matigas na daw bungo. Tangina mo, wak, pes ngayon maeekisan. Parang logo ng straw hat. Nakabangon ka kay Julian Nico. Tingin ko ay no, Brad. Ika'y bigla na pa-throwback. Kasi kaharap mo ulit yung Nico. Kasi yung Nico pang back! Fuck you, tang ina mo. Okay, so yung round 1 ni Aubrey, no? So, nagpakita siya ng kakaibang skills niya dito. Sinubukan niya yung speed drop. May konting speed drop din siya and flow and yun nga, yung rhyme scheme din niya, no, na mahaba din. So, pero para sa akin, parang nabitin ako ng konti dun sa round 1 niya, no? And medyo mas siguro mabilis kasi yung pacing nung pag-spit niya, no? So, kaya parang medyo bitin siya. And yun, yung atake din niya dito kay Charisma, yung parang personal din na, ewan ko kung real talk or ano, nanligo ko na si Charisma sa kanya before. So, and yun nga, and yung pati yung pagkatalo ni Charisma kay Bagsik. Pero sa round 1, para sa akin, mas natripan ko yung round 1 ni Charisma, no? Kasi, mas may flavor siya. Even though, hindi siya ganun alam mo yun, komplikado, hindi rin ganun ka-komplikado yung lines niya. Like, nadadigest yung mismong bara niya, no? Tsaka kasi hindi rin naman siya speed rap so, may tamang may tamang tempo lang siya, no? So, mas nanamnam agad ng crowd yun. And ako mas natripan ko din yung comedic side na yun. So, para sa akin yung round bibigay ko kay Charisma. So, pakigat yung round 2. Hello, Balat, pahinga natin. Inamoy ko daw yung bilat niya. Dinamay pa ni Ungas. Tanga, kahit mabaho, aamoyin yan, lalo na paggubas. Tangina neto. Dapat dito mawala. Mag-aaya kay Pibus. Ano naman kung tinalo ni Bagsik, at least kasama ko na si Cygnus. Oo nga pala, nanalo nga pala si Bagsik kay Signo sa zoning dito. Isa rin yan sa mga, feeling ko gagawin din natin yan na review sa mga susunod na araw. Pero, yun, tuloy natin. Sinabihan siya ni Casper ng... Sinabihan siya ni Casper ng... Di ka na pumapasok ng school! Alam niyo, Rebat? Casper, magkaiba tayo ng karanasan. Walang nagpapaaral sa akin. Anong wala? Tangina mo si Tita Mercy nasa pandakan, inaantay ka na uli. Natuto ka lang daw mag-content kay Libram, hindi ka na umuwi. Tangina yung ibang MC nagagalit, nagre-rebat, pag pamilya nadadamay. Ito nag-react, baliktad, tinakwil yung nanay. Sabi niyo, wala kasi Charisma, di na kami nagkakaintindihan, kaya lumayas na ako. Tanginang dahilan niyan, napakalikot. Malaman-laman ko kaya hindi sila nagkaintindihan kasi mama niya bingot. Ngango ka. Battle gusto, aray ayaw. Tangina na ito, galit na galit. Kapag pinapagalitan, ang daming angal. Okay lang daw pagsabayin yung school, pati battle, wala naman daw bawal. Kaso lang bumabagsak ka na, yung flip-top naging sagabal. Si Luxuria nagsimula ako magtatapos. Magtapos ka ng pag-aaral. Kapag ikaw kalaban, automatic lugi yung katapat. Kasi pag ikaw kalaban, automatic lugi yung katapat. Kasi pag nagbanggit na to ng burat, pati si ate magre-react na ng sagad. Pero pag ako, nagsulat, hindi pwede yung sapat. Ikaw pwede ka manulak, pwede ka manakit, pwede mo gawin lahat. Pero pag ako napadikit, uy, manyak na agad. Sorry, dumikit. Bakit ka galit? Di ba kinis mo rin naman si Sikreto? Pasalamat ka, yung Sikreto mabait. Kung ako yung ninakawan mo ng alek, baka tadyakan kita pabalik. Tanga, pumasok ka kasi ng school. Okay na yung public, kahit di na private. Mag-take ka ng exam, huwag ka mag-take ng marijuana na high grade. Sa battle, puro tulak, puro physical. Sa mga MC niya na classmate, dinadaan na lang sa foul, baka sakali, makagraduate. Asa na yung kaibigan mong si Marik?
Sorry, bawal daw pala banggitin yun. Rules niya, rules. Bawal banggitin sa battle. Asan na yung kaibigan mo mataba? Na nung umorder sa akin ng suman, pati dahon, kinakain. Gago. Tangina, Marichu. Siya ay shoutout kay Marichu. Traumate. Gago. Kinakaya mo din yung dako. Sabi ni Karisma. Oh. Tutada. Na pati dahon, kinakain. Tangin nun to mga to, pawisan after battle sa VIP, nag-iiba yung hangin. Pero okay naman daw, Rick, kinagat ng tao yung nagawa mong pagsamahin. Okay pala yung mga taste nyo no? Maalat tsaka maasim. Dating magkaaway, turingan nila ay enemy. Pero pinagkampi sila ni Arik, yun yung naisip niya na remedy. Yung maalat pati maasim, nagkaroon ng magandang recipe. Hinalo yung salt dun sa vinegar, yung pala yung solution sa chemistry. Chemistry, di niya alam, di kasi pumapasok. Tangin na neto kasi, lagi na lang nagko-content. Sir, di ba, kinukuha na ito yung mga clips sa YouTube, tapos ina-upload? Di ba? Itong inang yan, punta sa CapCut, create a project. Nakakapag-review ng mga battle, pero di nagre-review ng subject. 100... Tangina, video reaction. Let's go. Pero real talk, nag-aaral to si Aubrey kung nakafollow kayo sa kanya. Alam ko, criminology yung kinukuha niyang course. Or kung pwedeng mali ako, pero nakikita ko kasi yung uniform niya, parang pang criminology or what. Pero hindi ko sure. Pero nag-aaral si Aubrey. Tuntado. 100K followers ako, 100 subject. 100K followers ako, 100K followers ako. Paano di dadami yung views? In-upload mo laban ni Saito, ni Kairam, ni Lipcram. Putang ina, dadami talaga yung views. Diba? Bawal yun, sir. Copyright. Hindi ba ito na-orient? Panoorin yung mga video ko sa FB, tinda ng suman, tinda sapatos, mga bahay na room for rent. Habang nagnanakaw lang kayo sa YouTube, kaya Enigma walang consent. Magkaiba yung binubuhay ng content sa buhay yung kino-content. Bawal bagitin yung kasama niyang mataba. Bawal isama sa description. Tapos bawal ko rin siyang dikitan ng mga ganyan. Dapat dito, force eviction. Sobrang daming bawal pag ikaw kalaban, kaya lamang agad to sa prediction. 100K followers, pero sa battle, puro ka restriction. Alam nyo ba dapat may topic din to? Dapat may content to. Siya daw yung rallyista, tapos ako daw magpapanggap na pulis. Di ba yun yung sinabi mo? Kahit alam mong ayoko sa mga pulis kasi mga Pilipino nilatigo. Pero pinipilit mo pa rin yung ganun topic, putang ina, grabe to. Kaso para sa content, di ko binaba prinsipyo ko, di naman ako si Rapido. Okay. So, round 2 ni Karisma, no? So, medyo, pa rin. Direct pa rin yung atake niya. Medyo mas seryoso naman siya this time. Mas serious episode. Though may mga pasunod-sunod siya na jokes. And tinira niya even yung pagiging content creator ni ni Aubrey, no? Shoutout sa mga content creator dyan. Yeah, ayun. Yun nga, parang sinilip niya yun na dito nakapag-aral na maayos si Aubrey dahil doon. Pero, yun. Which is, solid din na angle and pasok din yung ginamit niya na schema doon and yung kung paano niya sinet up yung bars doon. So, mas seryoso nga lang siya dito sa round 2, no? So, panoorin mo natin yung round 2 ni Aubrey. Oh, check! Di daw ako pumapasok at taga-aral. Tanginan to, ulul! Nakaraan nga, inatid mo ako sa school! Ay, tumatawa, real talk kasi! Ay! Tsaka, ang dami niya pang sinasabi. Lahat naman nagbimintis. Kung siya daw yung hahalikan ko, tatadyakan niya daw ako. Subukan natin Tangina mo! Gusto na lang! Tangina mo, Karisma. Gusto mo talaga, Gusto mo, Tangina. Di natadyakan, Tangina, wala na. Na-stand na. Wala na. Panis. Gag. Tignan natin. Tanginan to! Ang hilig sa atin, puro lang dito pagbibida. Ayoko ng isa pa, baon ng kanyang hininga. Legit. Yo, check! Bago ako magsimula
alisin sa hanay to? Tangina nyo hindi bingot yung nanay ko. Alam niyo bang si Charisma madiskarte to na human? Kaso masyado ng kupal. Nagpa-feeding program sila yung kanin na lata, yun yung ginawa niyang suman. Ang makulit pa dun pare, ang pangit niya kabanding. Yung suman niya, putang ina, ang kapal ng dahon ng saging. Pero masarap naman daw. Sa lasa, ang daming namiyasa. Alam niyo ba secret recipe nito? Asukal na madami, tas tamod ng Bisaya. Ang init ka. Tangina ka ba? Kaya pala tinatropa mo sila 30 para may libre kang supply. Ikaw Gago. Tsaka, wag nga ganyan lagi mo braids. Nakakahilo sa brains. May pakanan, may pakaliwa. Ano yan, waist? Tangina to. Alam mo, huwag ka na mag-rap. Tangina rapper tapos yung book inspired by Google Map. Maligaw ba ako dyan? Inspired by Google Map. Kaya ikay nakakainis sa napili mong estilo. Nakakabagot, nakakabanas, ang sarap mo na masiko. Ano mang mapa ang gamitin, siguradong lampaso ka iho. Kahit taga Mandaluyong kaparal, wala kang lugar dito. Wala kang lugar dito. Tanginan to, wag mo akong niyayabangan sa imahe mong baluktot. Mukha ka nga, di ba nakakakantot? Di ba? Ako pa ata magtuturo sa'yo ng tamang bitaw. Ang nagpapakita mo. Gago. Yung suman mo, kaning hilaw. Itong nagpapakatret, sa akin simot, di bagay sa'yo mag-angas tanga at sobrang likot. Ang masasabi ko sa'yo, bago ka tuluyan matigok, na wala akong respeto sa mga rapper na mukhang may bimpo sa likod. Ang kupalin ka ng sobra, yan lamang aking nais. Hasain mo pa sarili mo sa paggamit ng papel at lapis. Hanggat ang iyong kagalingan ay umabot na ng labis, ikaw na lang sana namatay, hindi si Pope Francis. Siya raw yung tomboy kasi yung may narating. Abahane pala ito. Ngayon alam ko na yung pagkatao kung bakit baliko. Ngayong round mo na, tumalak-talak ka na dyan. Respeto natin yung ganito. Sabay-sabay po natin pakinggan paano magalit mga tibo. Oh, sige na, rounds mo na. Yun, so round 2 ni Aubrey, no? So, yun, nag-rebut din siya dito sa umpisa, no? So, wala, panis yung rebut eh. Panis yung bars niya doon. Tatadya ka doon yung pabalik. Kaso, wala. Hindi nagawa. Pero, kidding aside, no? So, nag-try siya dito mag-jokes din. May mga nag-flop lang din talaga na jokes na hindi rin siya kinagat, no? And, ewan ko kung for some reason natatawa lagi si Aubrey habang nag-i-speech. Ewan ko kung nadidistract siya kay Charisma or ano. Pero, ganun pa man, kahit pa paano, maganda pa rin naman yung round 2 niya, no? Mas, na-deliver niya na maayos. And, may mga pumasok din siya na jokes na bandang dulo, half na, padulo, no? So, dito naman sa round 2, hindi ko matimbang kung kasi mas lamang kasi si Charisma sa punto sa round 2, no? Kay Aubrey naman mas may pumasok din siya na jokes and may mga punto din siya doon na hindi man gaanong kinagat, no, pero solid pa rin na punto 'yon, no. Pero ano ba? Siguro itatabla ko muna yung round 2. Hindi ko muna siya i-scorean, babalikan natin mamaya. So, pakinggan muna natin yung round 3 ni Charisma. Gagawin nalikan ako. Yung titi ko naging hard. Hinatid ko raw siya sa school, natural, papasok ka bilang guard. Ano naman kung naka-braids? Di ba, pogi naman? Totoo? Di talaga bagay to, lalo pag malapad yung noo. Si Lipram may jowa. Si Aram, kilala niyo yon, yung mga laging kasama niya sa content? Jowa niya yon. Alam mo rin naman, bakit ka sumama? Para tatlo kayo, yung galawan nito walang kaduda-duda.
Para makapasok sa flip top, sumama sa sikat. Ayun na, nagbunga. Lupit mo rin, lip cram. 2 ang nakuha. Porket idol mo si Bugoy, nagsama ka na ng bruha. Gago, tinanggal na yan sa team. Kasi napaka-gasos niya na rin. Napaka-nice din yung araw-araw Sunday. Kala ni Aubrey, araw-araw sila mag-ice cream. Kala mo talagang ganda sa FB, nakaremini naman. Nakakaning. Isipin mo pre, in-order mo si Nadine, ito, tapos ito dumating. Panay pakita pa ng dede, pakita ng legs para sumikat, napakagaling. Handang magpabastos sa screen, masabi lang na yung Aubrey, miles yung narating. Isipin mo, isang labang ka pa lang sa flip top, tapos nilagay ka na agad sa 2x2. Tapos nung nalaglag, nilagay ka naman sa isa buhay. Tapos una mong kalaban, lip cram, ano yung sir, di sinetap? Sumasama sa mga sikat para madali niyong mahagilap. Okay lang na manyakin at is di raw dadaanan yung hirap. Habang kami, kailangan pa magsikap. Habang ikaw, kailangan mo lang magpawasak. Sila na bahala mag-build up. Isipin niyo kung anong mga ginagawa niya. Kung kanino sumasama. Tignan niyo yung pormahan niyo. Nakakawalang gana. Kasi kinakantot pa yan ng tropa niya. Okay lang sa kanyang gawin siyang komedya. Tignan nyo sa Facebook, makikita nyo mga ebidensya. Talaga, Aubrey, para sa iPhone tsaka sa pera, kung sa bagay nakalagay na nga sa Bible, madaling nauto sa Apple yung nakahubad na Eva. Wala walang nanay, hindi nag-aaral, iniwan na ng mga tropa. Dinanas mo lahat ng hirap kaya hindi natin mabiblame. Para from Barakuan, lumipat ng Motus, tapos naging lip cram, hinahabol niya yung fame. Parang naglalaro lang ng Dota, palipat-lipat lang yung lane, napapablink kung saan may wave kasi nga queen of pain. Kaya alam ko sinulatan ka ng tito mo, kinakantot habang sinusulatan. Yun yung napili niya na trip. Aubrey, tingin ko sa'yo mananahi kasi galawan mo pang weak. Ito sinulid, ito karayom. Kuha nyo ba mga chip? Para pumasok yung linya dun sa rounds, lalawayan na muna yan ng lip. Kasi tangina, hindi ko kamatch to. Anigma, ba't ito yung hinarap mo? Kung sinali mo ako last year, isa buhay, may champion na sana sa batch ko. Aligo, ngayon ka na naman, Karisma, nagyayabang ka na naman. Masyado ka mapagmataas. Pasensya na, pero ikaw na bahala maghabol. Tinapat niyo ako sa pandakan, kaya ako'y nagyayabang na tol. Kasi kung ikaw lang kalaban, pasensya na. Mahal kita. Gago. Kaya ako nasasabi ang mga yan. Bilang karnal, bilang kaibigan, pag binabasos ka nila, ako'y nasasaktan. Pero di mo kailangan dumikit sa mga sikat, Aubrey, para yung kahirapan malampasan. At sana gumraduate ka na para mas deserve mong palakpakan. Okay. Yun yung ground thrill ni, parang bilis nun, no? Ilang segundo yun. Na para mas deserve mong palakpakan. Saktong almost 3 minutes, no? So yun, mas direct pa din yung banat niya dito kay Aubrey, no? So, mas, ano, pero may mga, yun nga, pasunod-sunod pa rin sila ng rebuttal. So, maganda yung palitan nila from round 1 to round 2 and yung heading to round 3, no? And, mas nag-stick din dun sa, I mean, yung angle naman dito ni Charisma, yung sa diskarte daw ni Aubrey, no? Kasi kita ko, nakafollow ko sa kanila. So, nagigets ko yung point niya kasi nga, syempre, nakikita ko rin naman yung mga videos and such, mga postings na there's a time talaga na nagstay din talaga si Aubrey dun sa kila Lip. Kasama niya rin si Marichu dun eh. So, yun yung napili ni na angle. Tapos, parang, ginawa niya na ganun yung galawan ni Aubrey para na makuha yung fame and such. So, ayun, medyo direct, mas seryoso din na and direct as well yung mga bara niya. Yun, on point pa din. Though may feeling ko talaga may konting pigil pa kasi syempre given na magtropa sila hindi ganun ka ano yung magiging wasakan nila, no. So, yun, pakinggan mo natin yung round 3 ni Aubrey. Tangina nito no? Halata mo na ba, no? Paano ako gagraduate? First year pa lang ako. Pag nag-fourth year na ako dun, gagraduate na ako nun. Gago ka? Bobo. Game. Agresibo na galaw. Gangster eh.
Lahat kayang sabayan. Pero pag-usapan natin ngayon kung talagang sabayan. Tara. Kasi sinabi niyan kay Class G, nandito ka sa Pinas kung saan walang kwenta yung edukasyon. Pwedeng tama ka dun, pare. Pero di ba graduate ka ng engineering? So paano mo yun nasabi? Kasi pag ganong angle, papalakpakan ka ng madami. Bahay yung bubuin nyo, hoy! Hindi peking imahe! Graduate ka... walang kwenta yung edukasyon pero tapos ka ng college. Ano yon, pang front lang? Hindi mo gusto? Diploma, ikakahiya mong ilahad? Pagtapos mong ma-pressure sa mga exam, puta, pakulo lang yun lahat? O baka kaya mo yan nasabi kasi hanggang ngayon, wala ka pating bahay na marenta. Kahit tapos ka, wala kang trabaho at pera. Kung magkakanegosyo ka man, mahina benta. Edukasyon ba talaga yung... Wala ba talagang kwenta yung edukasyon? Ikaw lang yung walang kwenta. Kasi di ka naman ganyan lately. Ang lala mo na, bestie. Next time, sabihin mo yan kay Apex Abra, Luni at Ron Henley. Diba? Kaya yung putang inan to, huwag yung pinapakinggan. Gusto lang niya ng atensyon. Sige, ating bigyan. Edukado talaga to. Kaya nga makabasag pinggan. Sinabi niya lang yun sa inyo para maangas siya tignan. Cool kid. Para maangas siya tignan. Kaya nga nagdala ng peking baril sa laban. Ang tapang nako, kahit ata si Yang Wan, hindi matatakot sa'yo. Sobrang pano kahit itutok, mali-mali kanyang patama. Tanging pabida ang dating kahit mahina yung kargada. Galing mamili ng baril na pagtitira walang bala, kaya di nagtatanda kalamabisa ganyang bara, nalilibang na lang sa baril-barilan mga bata. May angas din akong dala, bata pa lang. Pero di ako nagpaka-stupid. Ikaw kung kailan ka tumanda, dun ka naging cool kid. Maayos naman yung buhay mo, nakakaraos kahit sabihin di sagana. Ginagawa mo lang miserable para makapit in sa kalsada. Tangina mo, engineer na yung stana. So ngayon, gumagana na yung dating mga plano. Ikaw sana ang kasama paglipad ng aeroplano. Ulul! Graduate sabay pagiging gangster tinayuan. Pero para sa street na to, sa tinapos mo na kurso, wala ka pang nasimulan. Pagtapos mong magpaka-good boy, humasel, tapos umiwas sa inuman, sabay maggagangster ka sa street na may dala kang suman. Kaya sige, magpaulan ka lang ng bala, yan sigurado sa akin lilihis. Matagal na kitang kilala sa imahe mo, di ako bumibilib. Ganapan mo lang pagiging gangsta. Sa pagiging peke ka, nagtitiis. Kung ito bumibeng-beng sa kalsada ko, tatapusin ko pagpupulis! At ikaw, ang una kong huhulihin. Kahit... So yun nga, na-confirm natin criminology student si Aubrey, no? So, siya na yung confirm. And medyo seryoso din yung atake niya rito, no? Mas personal na kaya, no? Mas naman, direct naman din kay Charisma. So, yung topic niya, yung image, peking image ko na ni Charisma, no? So, maganda rin yung pagkakalahad niya, malinaw dahil nga graduate daw si Charisma ng engineering, tapos humahasel ang para napili niyang linya is pagiging gangsta. Gangsta na. Ayun, try natin. Kahit sino, wala diyang sasalo. Dahil minsan ka nang nahulog sa akin at ako pa din nagdadampot sa'yo. Okay na. Okay. Yung round 3 nila parehas silang seryoso, no? Putya, ang ganda ng parehas seryoso yung topic nila, mas direct sa isa't isa, no? And ang ganda rin ng mga angulo na napili nila sa isa't isa. So, parang sa akin medyo dikit lang talaga yung laban na to. Dikit siya. So, sumahin. Sa round 1 lang ako nagkaroon ng malino na may lumamang. Pero yung round 2 and round 3 parang medyo turn ako na, alam mo yun, sobrang dikit talaga nung round 2 and 3 nila. Sa mga ganitong laban ika nga ni Enigma, panalo tayong lahat doon. So, pero gusto kong panoorin yung judging niya. Pero para sa akin, round 1 Charisma, round 2 and 3 tabla. Pwedeng either way Gahibla lang. Ano talaga, kumbaga kung may lumamang sa kanila, konti lang.
So, maaaring sa pananaw ito sa akin na, akin inuulit ko, sarili ko 'tong pananaw, ito yung base sa pagkakapanood ko and, siyempre hindi naman, kumbaga tayo tuloy-tuloy itong panonood natin, so hindi naman 'to, although may mga times tayo na puwede natin siyang ulit-ulitin and yun nga, kumbaga sa'kin kasi kung ano yung una kong napakinggan and yung pakiramdam ko dun sa line na yun talaga yun, yun na yun. So, tingnan natin naging judging ito. Zonic 21, Aubrey vs. Charisma, mag-guess beses para sa kanilang pareho. Solid. Solid yung laban na yun. Boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Charisma. Shout out, Sob. Salamat nga pala, yo. Gusto ko lang batiin ng happy anniversary ang Temple Street. Isap sa inyong lahat. Shoutout kayo. Ayun, shoutout sa kay Aubrey and, Charisma, sobrang solid na laban and panalo tayong lahat do'n and, yun nga 5-0 'no. So, tingnan natin kung paano 'to na-judge nung ano, para magkaroon tayo ng konting knowledge din, siyempre hindi naman tayo professional na MC and actually ako 'pag ganito sa mga ganitong klase ng laban na sobrang dikit parang kahit ako ayoko na rin kahit ako parang bahala na yung mga judges diyan, gano'n na lang ako lagi 'pag live, eh, parang good luck na lang sa kanila gano'n 'no. So, kasi sobrang hirap talaga. Pre, pati sa lahat Happy ng mga... anniversary sa Temple Street. Kaya panalo tayo lahat doon. Thank you. In Albion, no matter where you go or what you do, your mount will accompany you on your journey. Yung Bugsik, malinaw naman kay Charisma yun. Siguro mas lumalanding lang talaga yung suntok ni Charisma. Pero yung rap skills, sobrang props kay Aubrey. Lalo na yung round 3 niya. Siguro yung round 3 doon siya medyo nakahabol kay Charisma. Pero yun nga, overall Charisma malinaw. Aubrey, Charisma, pareho tropa din yun. Pero para sa akin, yung overall in judging ko, binoto ko si Charisma. Siguro factoring linis. Kumaga kung ni Charisma yung flavorful yung round niya. Si Aubrey, kita-kita ko yung attempt. Tsaka ang ganda rin delivery ni Aubrey. Pero may mga dulas lang kada round. Tapos kung sa mga punto ng mga angles, mas okay siguro yung nagagamit ni Charisma. Pwedeng hindi lahat okay, pero parang din, yung kung paano nagamit sa atake, maganda yung pagkakasulat, pagkakakamada. Tsaka yun, Charisma, malinis talaga. All rounds. Yun, parang lang din siya parang class. So yun, hindi natin papahabain. So yun nga, naging basyan nila. So, mas malinis yung performance and mas flavorful yung, which I agree, mas flavorful yung rounds ni Charisma no all 3 rounds and mas effective yung mga angles niya. So, pero props pa rin kay Aubrey, sobrang solid na performance and rap skills wise. Andun talaga, even delivery napakaganda, napakalupit. And syempre kay Charisma no, sobrang solid din na laban, sobrang ganda ng performance nila pareha sa laban na to. So, yun lang, pero yun, hanggang dito na lang tayo guys. Bukas ulit. Pero yun, bukas tingnan natin kung ano, no? Pero baka mag-ahon, gaya nga ng binanggit ko kanina, alternate tayo, no? So, zoning, ahon 16 battle. So, medyo nagpapainit na rin tayo going, syempre February na, next month, baka may, next month first event ni Philip Top. So, medyo kailangan ko na rin refresh or humabol kahit papaano sa mga past battles para lang at least pagdating ng first event, kung ano man yung maging palitan, kahit papaano makagets tayo dun sa mga magiging banat ng mga lalaban, no? So, again, maraming salamat sa pagsuporta sa panonood. Kung nagustuhan nyo yun, like, share, and subscribe lang kayo sa aking YouTube channel and follow nyo rin ako sa aking Facebook account and TikTok account. So, yun lang. Maraming salamat. Peace out, yo. Shoo!